Okay. Ngayon, sa isang banda naman po, eto naman po, si Bunuan po. Sino po ba si Bunuan? No? Siya po ay chief. Siya po ang pinuno ng DPWH. Sa DPWH po, napunta yung pera. DPWH po yung nagpatupad ng flood control. Siya po ang, tama po yun, sinasabi nila. Siya po ang nakakaalam ng lahat. So alam niya po yung bigayan, alam niya po lahat. Ngayon, di karapat dapat lang siya maging state witness, Badong. Kasi marami siyang alam. Correct po. Kung siya lang yung state witness. Eto kasi, kino-question ko na yung pagiging state witness eh. Bakit po? Bakit ang daming state witness? Kung magiging state witness sa Bunuan, tanggalin na ibang state witness, kasuhan na. Bakit po? Ang tagal na nilang state witness, wala pa rin sila na ituturong mastermind. Imagine, state witness ni si Bernardo, ang tinuturo niya si Ramon Revilla. Ang binibintang nila, magkano ba binibintang nila kay Bong Revilla na kinita niya riyan? May 1 billion ba? Wala naman yata eh. Tanong na rin natin. Pwede naman nating itanong yan. Magkano ang binintang na napunta? Ito po, ang kickback daw po ni Ramon Revilla ay 300 million hanggang 375 million. Tapos 92.8. So kulang-kulang 500 billion. Ang state witness laban kay Ramon Revilla si Bernardo. Si Bernardo po nagsoli ng 1 billion. Ibig sabihin, kung nagsoli ng 1 billion yan, mahigit 1 billion yung ninakaw niyan. Nakuha niyo po? Paano mangyayari na state witness ka, tinuturo mo, state witness ka, mas malaki pa yung kinita mo dun sa tinuturo mo. Nakukuha nyo? Ito naman po. State witness. Si Alcantara. State witness siya laban kay Bryce Hernandez. Tauhan niya si Bryce Hernandez. Siya yung boss. Siya yung state witness. Si Bryce Hernandez hindi siya state witness. Ituturo niya yung tao niya. Kakamot ka na lang sa ulo eh. Okay. Ako, pabor ako kay Bunuan. Pero dapat, ang ituturo ni Bunuan, yung mas mataas sa kanya. Kasi katulad nung kay Alcantara, sino tinuturo niya? Si Bryce Hernandez? Mas mababa sa kanya, tauhan niya lang yan eh. Paano magiging witness yung boss mo? Siya ang witness laban sa'yo? Nakukuha niyo po yung logic ng pagkakaroon natin ng mga state witness. Okay. Okay lang po yung okay lang po yung maging state witness. Katulad po si Bunuan. Ako po ba ay aminado tayo lahat. Meron po siyang kasalanang plunder. Ito po ang katwiran muna bakit siya kukuning state witness. Ito po basahin po natin. Okay, kukunin ng Office of the Ombudsman si dating Department Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa buong institusyon ng DPWH o tinatawag nating institutional knowledge.
Okay, gagamitin po yan para mapatunayan ng irregularidad laban sa mga matataas na opisyal na sangkot sa 573 billion flood control scandal. Yan. Ito po ang mga pangunahing dahilan o detalye kung bakit siya kukunin. Una, pagpapatibay ng mga kaso laban sa mas malalaking personalidad. Ayan, maganda, di ba? Ayon kay Ombudsman, napakahalaga ng impormasyon at testimonya ni Bunuan upang idiin at habulin ang iba pang utak o sangkot sa maanumalyang flood control projects, partikular ang mga politiko gaya ng mga mambabatas, congressman, at iba pang cabinet officials. Layo ng prosecution na gamitin ang kanyang naging posisyon bilang dating kalihim upang masuyod ang buong sistema ng korupsyon. Okay ako dyan kay Bunuan. Di ba? Kung yan po ang layunin, ituturo niya sino yung mga binigyan nila ng pera na congressman, sino yung mga binigyan nila ng pera na mga cabinet official. Kaya lang, cabinet official din siya. Di ba? At siya pa yung cabinet official na DPWH. Kung wala po siyang maituturo na mas mataas sa kanya, sino po ang mas mataas sa kanya? Executive Secretary. Presidente ng Pilipinas. Ayan, mga congressman, okay po yan. Pero pag hindi niya po natukoy yung mas mataas pa sa kanya, ang ituturo niya rin ay mas mababa, wala po. Kaano niya lang yan eh. Nakikiangkas lang po yung mga cabinet official eh. Yung executive secretary, yan pwede, tsaka presidente. Congressman at senador, pwede kasi mas mataas sa kanya yun. O di si Bunuan na lang, bakit pa kailangan ng iba pang witness? Para naman may makasuhan naman kayo. Lahat po ng kinakasuhan nyo, ginagawa nyo yung state witness eh. Pag na-state witness ka po, mawawalan ka po ng kaso o mababawasan yung kaso mo. Halimbawa, habang buhay na pagkabilanggo. O, babawasan nila. Depende po. Pwedeng mawalan ka ng kaso. Ganun po yung state witness. Pero po, ang state witness dapat nalulutas niya yung problema. Nalulutas niya yung kaso. Mga kapatid, bago natin ituloy ito, 993 po tayo kahit na may medianoche na. 1,000 na po tayo. 324 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Huwag po kayong mahiya. Okay. So okay po yun. Basta maituturo niya talaga. Ano mas mataas kay Bunuan? Congressman, senador, presidente. Yun po. So pag naituro niya po yung mga magnanakaw na congressman, senador at yung mas mataas pa sa kanya, wag na natin sabihin presidente, okay po yan. State witness. Tanggalin na natin ibang state witness. Gawin na po natin silang mga kasuhan na po natin sila. Okay. Kung yan po yung purpose, hindi po yung mawalan lang ng kaso. Kasi sa tingin ko kay Bernardo, wala pa siya natuturo na mas mataas sa kanya. Tingin ko kay Alcantara, wala pa siya natuturo na mas mataas sa kanya. Ikalawa, seryosong katandaan at karamdaman at katandaan. 80 years old na pala to. Pwede na po. Di po ba? Pagbigyan na natin, 80 anyos na eh. Pero dapat maituro niya talaga yung mga utak ng nakawan na to. Okay. Kasunduan sa pagbaba ng kaso, discharge mula sa plunder. Kasalukuyang naharap si Bunuan sa kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kasama si Senator Jinggoy. Mayroon ng formal at signed agreement si Bunuan at Ombudsman upang maging ganap na state witness, maghahain ng mga prosecution ng motion sa Sandigan Bayan para formal siya matanggal, ma-discharge bilang akusado o respondent sa nasabing kaso. Ayan na naman. Meron ba sinuli si Bunuan? Kinakailangan po
malaman po namin ng lahat. Nagsoli po ba ng pera yan? Ano nga po pala yung nangyayari dun sa mga sinusoli nila Bernardo, nila Alcantara, tsaka yung si Mami? Yung taga Bulacan na contractor. Ano nga po pala nangyayari dun sa mga sinusoli nila? Ah. Kaya po ito, sa deklarasyon po na to na si Marcoleta po, ay kakasuhan na napakasama po ng anong tawag diyan? Ang sama pong tignan. Napawalang sala na siya ng COMELEC na mayroon pong kinalaman diyan sa campaign donation. Wala po siya nagawang kasalanan. At ikalawa, no? At ikalawa po, siya po ang pangunahin. Si Marcoleta po ang pangunahin na pangunahin pong nag-iimbestiga, pangunahin pong tao para po imbestigahan yung mga magnanakaw sa flood control. Grabe na po to, no? Ako po, real talk, yung dalawa pong panawagan po ng Iglesia ni Cristo. Nakisama po tayo diyan sa dalawang pagkakataon na yan. At pag nanawagan po yung mga Iglesia ni Cristo, sasama pa rin tayo diyan. Mahirap lang tayong manawagan kasi pag tayo nanawagan, wala sasama Iglesia ni Cristo. Kinakailangan po, di ba? Ako po sasama po ako kasi kahit papano po yung respeto ko kay Senator Marcoleta. No? Personal po na to eh. Personal po yung yung talagang na-touch po tayo personally ni Senator Marcoleta dahil sa dalawang pagkakataon na nakaharap ko tong mama na to. Talagang naniwala po siya sa atin. At ako rin po, in return, naniniwala rin po sa kanya.